Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang ilusig sa gawing puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Buenaventura, obispo at pantas ng simbahan. At sa atin pong mga pagbasa, narinig natin ang Panginoong exasperated na sa mga taga-Gomora. Ang sabi po niya ayon kay Propeta Isaias sa unang pagbasa, "Sawa na ako. Hindi ako nalulugod. Nasusuklam ako. Nababagot na ako. Suyang-suya na ako. Hindi ko na matatagalan." Lahat ng ito ay dahil sa pananatili nila sa kasalanan. Kaya sabi pa niya, "Ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin. Hindi ko kayo pakikinggan." At lahat ng ito'y sapagkat marami silang inutang na buhay. Tapatan lang mga kapatid,
hindi naman po tayo masyadong nalalayo sa kanila. Wala man tayong kinitil na buhay, may mga pagkakataon pong naipagkait natin ang buhay sa ating sarili at sa ating kapwa sa pamamagitan ng hindi pagiging life-giving. Paano ba tayo life-giving muna? Life-giving tayo kapag may naka-encounter tayo at paghihiwalay natin, pinagpala siya o na-bless siya. Hindi tayo life-giving kapag paghihiwalay natin ay para siyang hinamak o inalipusta o inabuso o kaya naman ay nabusabos. Life-giving tayo kapag naa-uplift ang spirits ng kausap natin, hindi nadadampen o nababasa masyado ang espiritu. Na-uplift ang spirit kapag itinataas mo siya sa iyong paningin, kinikilala mo ang presensya ng Diyos sa kanya, kung paanong nariyan din siya sa iyo. Nadadampen ang kanyang spirits kapag ang nakikita mo lagi sa kanya ay ang kanyang kapintasan o ang kanyang mga pagkukulang, kamali ang nagawa o yung mga kabutihang dapat niyang nagawa pero hindi niya nagawa. At ipinamumukha mo ito sa kanya. Alam naman niya yan, na may mga kamalian din siya gaya mo. Kaya lamang, pag ipinamukha mo lagi sa kanya, ni-remind mo lagi sa kanya na mali ka, nadadampen ang kanyang spirits. Ibig sabihin noon, nadi-discourage siya na magpakaayos, magpakabuti, at magbago. Kasi pag inulit-ulit mo sa kanya na ganyan ka, baka nga maniwala siya na ganyan na nga siya. Meron akong isang mag-asawang narinig nag-away. Sabi nung asawang babae, ay pasensya ka na kasi tanga ako. Ay di tapos ang away. Kaya lang, baka nga maniwala siyang tanga siya. Baka nga yun na ang pagkakilala niya sa kanyang sarili, na gano'n na nga siya. Sa halip na ma-outgrow niya, yung pagkakataon sa kanyang buhay na minsan siyang tinawag na tanga, lalo nang siyang susubsob sa ganong pagkakilala sa sarili. Paano pa po tayo nagiging hindi life-giving? Pag po wini-withhold natin ang ating pagmamahal. Ano ba yung pag-withhold ng pagmamahal? Ito po yung may pagkakataon ka naman at may kakayanan ka naman na ipahayag o ipadama ang iyong pagmamahal, hindi mo ginagawa. Bakit? Siguro dahil pinakalaki ka sa isang pamilya na masyadong pinapahalagahan yung machismo, na ang tatay o ang haligi ng tahanan hindi masyadong expressive sa pagmamahal. Dapat masyadong firm, macho. Naniniwala ka na pag masyado kang expressive ng pagmamahal, para kang sisi, para kang baklain. Ay ayaw mo naman ng ganun. Dahil nga, kaya ka nga nagtatapang-tapangan para masabi na ikaw ay macho. Diba? Pero yung anak mo, nangungulila ng iyong pagmamahal. Maganda lang siguro kung ma-figure out mo,
malaman mo sa sarili mo kung paano ba magandang mag-express ng pagmamahal. Hindi ko na iisa-isahin pero mayroon tayong at least 7 na pamamaraan ng pag-express ng pagmamahal. Lalo sa mga lalaki, kung ang anak mo'y lalaki, ikaw ay tatay, ma-appreciate nila kung magtatrabaho kayo magkasama. Nagkakaroon kayo ng bonding sa pamamagitan ng paggawa, manual labor. Yun namang iba, simpleng pagbibigay ng kaunting note. Magsulat ka ng kaunti, alis ka, tulog siya, ilagay mo doon sa papel, namalengke lang ako. Babalik ako agad. Pagbalik ko, meron ka ng bayabas. O bayabas. O kaya ay kalamay. O kaya ay bukhayo. Kaunting words of encouragement siguro. Words of pagiging thoughtful. At saka yung pagbibigay ng kapirasong bagay. Malaking bagay na yon. Meron akong kilalang artista, sabi niya, ano bang ibibigay ko sa asawa ko? Wala naman na akong pwedeng maibigay kasi nasa kanya ng lahat, napakayaman. Pero pag nagbigay ako ng kapirasong photo album, noon kasi ay uso pa ang mga photo album, ngayon hindi na, no? Yung photo album nasa cellphone na. Tuwang-tuwa na siya sa kapirasong photo album. Yung gano'n, ano? Meron napakaraming pamamaraan para ipahayag ang thoughtfulness at pagmamahal. Pero kung wini-withhold mo yun, ito po ay hindi life-giving. Ang isa pa po ay kapag tayo ay indifferent sa isa't isa, hindi mo na kinakausap, parang hindi na siya nag-e-exist sa iyong buhay. Wala na siya sa iyo. Basura na. Yan ho yung pinakamalupit sa lahat ng yan. Kapag hindi mo na nare-recognize na naririyan pa pala siya. Yan ang pwede mong ipataw sa iyong kapwa kung gusto mong ikaw ay magmalupit ng husto sa kanya. At yan din ang pwede mong danasin na pinakamasakit mula sa iyong kapwa, ang pagiging indifferent. Ngayon, si Propeta Isaias, mga kapatid, may isinusulong naman. Meron siyang, nagpresent siya ng mga problema. Meron naman siyang ipinepresent na mga solusyon. Ang kanya pong ina-advocate para sa atin ay yung kung paano maging life-giving. At napaka-practical po ng mga sinasabi niya. Meron po akong napulot na 8 mula pa rin sa unang pagbasa. Ang una po, magpakabuti na. Magpakabuti na. Sikaping magpakabuti. Hindi naman ho kasi imposible ang magpakabuti. Ikalawa, talikda na ang masasamang gawain. Talikda na ang masasamang gawain. Ikatlo, tumigil na sa paggawa ng masama. Ikaapat, pag-aralang gumawa ng mabuti. Kasi natututunan naman yan. Ikalima, pairalin ang katarungan. Ika-6, itigil ang pang-aapi. Ika-7, tulungan ang mga ulila. At ika-8, ipagtanggol ang mga balo. Check po ba lahat sa atin? 8. Alin ang sa tingin nyo nagagawa ninyo? Sa Salmong Tugunan, huwag daw po tayong magalit pag tayo ay ikinokorek. Yun, pag ikinokorek tayo, huwag namang magalit. Kasi baka kaya nila tayo ikinokorek
ay dahil mahal nila tayo. Hindi nila gusto na tuluyan tayong mapariwara o maligaw ng landas. At alam nyo, hindi rin madali ang mag-correct. Kasi yung nagko-correct, sumusugal yan. Isinusugal niya kung tatanggapin mo o hindi yung correction niya. Baka nga naman, pag ikinorek mo, matalo siya. Maging indifferent ka na sa kanya. Kasi baka ayaw niyang ikinokorek. O baka pakiramdam niya ay tama siya. Mali pala. Ipinamukha mo sa kanya na meron pa pala siyang pwedeng ma-improve. Yung nag-correct sa'yo, sumugal. Kung tanggapin niya, okay ka pa sa kanya, ay salamat, natulungan mo siya. Kung hindi niya tanggapin, hindi ka na kinausap, kinalimutan ka na bilang kaibigan, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon na. Sayang naman. Gusto mo lang naman sana siyang tulungan na i-correct. Pero ganun pala ang dating. So ayun sabi ng salmista, wag daw po tayong magalit pag tayo'y ikinokorek. Sa halip, tanggapin ang kanyang mga utos, ang mga utos ng Panginoon. Dahil kung pamilyar, sama-sama naman tayo lagi tuwing hapon, ng alas 5 o alas 6, ang mga utos niya, ang kapahayagan ng kanyang kalooban. Di po ba? At kung ginagawa natin ang kanyang mga utos, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Dagdag pa ng salmista, mga kapatid, ang masunurin sa Diyos, ito ang tugon nyo kanina, ay sasagipin niyang lubos. Para po sa ikaliligtas natin ang kanyang mga utos, hindi po para sa ikapapahangamak natin. Ayon naman po sa Ebanghelyo, ang tumatanggap sa kanyang mga isinugo ay tumatanggap sa kanya. At sino mang magbigay ng maiinom na tubig ay tatanggap ng gantimpala. Pero wag naman ho sanang ito lang ang antayin natin, yung gantimpala. Na nag-aantay tayo na pag tayo naman ang nauuhaw, bibigyan din tayo ng tubig. Hindi naman. Ang gantimpala natin, ang motivation natin sana sa pagbibigay, yung ating kakayanang magbigay, yun na mismo ang ating gantimpala. Dahil meron tayong ibinibigay, meron tayong naibibigay. Bonus na lang pag nabigyan din tayo, pabalik. Sa ganitong paraan po tayo nagiging life-giving. Kung marunong tayong tumanggap at magbigay. Ulitin ko lang po yun, nagiging life-giving po tayo pag marunong tayong tumanggap at magbigay. Pag punong-puno tayo ng pride, hindi tayo makatanggap. Bakit? Hindi tayo makapagsabi na may kailangan tayo. Nahihiya tayo. Akala natin, kaya natin. Hindi tayo makapagbigay kasi baka singilin tayo. Wala tayong maibigay. Ay magtitiis talaga tayo. Pero kung meron tayong kapakumbabaan, maluwag sa dibdib. Magbigay. Maluwag sa dibdib ding tumanggap. Sa pamamagitan po nito, mga kapatid, ang atin pong pananampalataya ay nagiging buhay at nagiging praktikal na realidad, hindi lamang sa salita. Nagiging buhay na katotohanan ng ating pananalig. Kung totoo po kasi ang ating pananampalataya, magiging totoo din ang ating pamumuhay. Sa Ingles, genuine faith leads to authentic lifestyle. Genuine faith leads to authentic lifestyle. Ang grasya nawang ito ng genuineness and authenticity ang tanggapin natin
sa banal na Eukaristiya. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming mamuhay ng totoo at sumunod sa inyo ng totohanan.